Good day everyone. Ang i-discuss ko ngayon ay about sa classifications and structure of society. I'm Rizome S. Nacionales. So ano nga ba ang societies? So ang societies is ito yung mga grupo ng mga tao na nagtutulungan, nagkakaisa at nagbabahagi sa mga gawain, kaalaman at karanasan. Mahalaga yung societies sa pagpapanatili ng pagkakaisa, pag-unlad at kaligtasan ng bawat miyembro. Mga halimbawa ng societies is yung mga barangay sa Pilipinas or yung mga tribo sa ibang bansa, yung mga paaralan at university, mga simbahan, or yung mga online community. And mayroon tayong another definitions of society. So according to G.X. Victor, a society is a network of interconnected major groups viewed as a unit ensuring a common culture. And according to Ian Robertson, a society is a group of interacting individuals sharing the same territory and participating in a culture. Next is, meron tayong types of societies. So meron tayong 6. Ito ay foraging societies, horticultural societies, industrial societies, pastoral societies, agricultural societies, and post-industrial societies. Ano nga ba ang foraging societies? So, ang community nila is nakasalalay sa pangangaso ng hayop, pagkalap ng mga halamang pagkain at pangungulekta. So, yung kultura at pamumuhay nila ay nakasalalay sa kalikasan. And mayroon din silang respeto sa kalikasan at pagtutulungan. So, ang halimbawa nito is yung mga igurot dito sa Pilipinas. This is pastoral society. Itong pastoral societies is yung community nila is nakasalalay sa pag-aalaga ng mga hayop, tulad ng baka, tupa at kambing. Mayroon din silang respeto sa kalikasan at pagtutulungan. Ito yung pagpapastol ng baka, pagpapastol ng tupa, pagpapastol ng kambing at pagpapastol ng kabayo. Ang halimbawa nito is yung mga Mongol na matatagpuan sa Mongol. Next is horticultural societies. So nag-emerge siya between 10,000 and 12,000 years ago sa Latin America, Asia, and parts of Middle East. Dito sa horticultural societies is yung community nila is nakasalalay sa pag-cultivate ng mga halamang pagkain, tulad ng palay, mais at kamote. At maliit lamang or hanggang katamtaman lamang yung populasyon nila. At ang halimbawa nito is yung Ifugao, Igorot na matatagpuan dito sa Pilipinas. Next is agricultural societies. So dito naman is may ginagamit na sila na technology para magtanim ng palay, mais. So tumataas na din yung food supplies nila and tumataas din yung populations nila. Dito sa agricultural societies ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng pagkain at ekonomiya ng ating bansa. This is industrial societies. So dito is yung mga tao dito is nag-uumpisa na sila na gumamit ng mga machines at saka mga technology para mag-produce ng pagkain or mag-distribute ng mga pagkain and services. So nakasalalay yung community nila sa produksyon ng mga produkto gamit ang makina at technology. So tulad namang ng mga sasakyan, electronic. Dito sa industrial societies is mas lumalaki na yung populations. So dito sa industrial societies is may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa. The last is post-industrial societies, so also known as information society. So dito sa post-industrial societies is yung community nila is nakasalalay sa productions ng mga serbisyo, informations at mga kaalaman. So dito is meron ng mga turismo, educations, pangangalaga sa kalusugan, and dito is mas malaki na yung populations ng mga tao. Dito sa post-industrial societies is dito na yung pag-unlad ng ekonomiya, mapapabuti yung kalidad ng buhay ng isang tao, and yung educations nila, and yung pagpapalawak ng mga relasyon sa ibang bansa, or yung pangangalakal o kalakalan sa ibang bansa. So next is, ano nga ba yung advantages at disadvantages ng society? So sa advantages niya is dito is napopromote yung merong teamwork na mangyayari and merong cooperations. And meron din sharing and caring. And sa disadvantages naman is napipigilan yung
kalayaan ng bawat isa na mag-grow. Ito rin yung kakulangan sa edukasyon, infrastruktura, kakulangan sa kalusugan, sa seguridad, at yung limit lang yung opportunity, and nakadepende sa kalikasan yung mga miyembro. Itong advantages at disadvantages is maaaring mag-iba depende sa uri ng isang lipunan. Ano nga ba yung community? So ito yung isang grupo ng mga tao na nagtutulungan, nagkakaisa at nagbabahagi sa mga gawain, kaalaman at karanasan. Mayroon nitong pagkakatulad sa interes o layunin, pagkakaroon ng tradisyon at kultura, pagkakaroon ng leader o pinuno. Mga halimbawa nito is barangay, mga tribo, simbahan, paaralan, or mga organisasyon or grupo ng mga negosyo. Next is ito yung mga characteristic ng community. It is a group of people, definite locality, feeling of belongingness, permanent in nature, and sharing of similar characteristics. Next is comparisons of society and community. Ang society is mas malaki siya kaysa sa community. Kasi yung society is maaaring sumaklaw sa isang bansa o rehiyon, samantalang yung community naman is maliit lang siya at local siya. And sa society is may iba't ibang kultura or interest yung mga members, while sa community naman is meron silang pagkakatulad na interest o layunin. And sa society is mas complex yung structure nila, like yung sa government, economy, and educations. While sa community naman is simple lang yung structure nila. And sa society is nagtutulungan lang yung mga members nila sa pamamagitan ng isang institution. While sa community naman is nagtutulungan sa mga gawain at pangangailangan. And sa society is may iba't ibang kultura, yun na yung mayroong diverse. And sa community naman is mayroong katutubong kultura. Ang halimbawa nito is sa society is for example is Pilipinas, Estados Unidos, and sa community naman example nito is barangay, mga tribo or mga. Next is proceed tayo sa ano nga ba ang association. Ang association is ito yung isang grupo ng mga tao o organizations na nagkakaisa upang magkaroon ng isang layunin o hangarin. Maaari itong volunteer group or mga samahan sa negosyo or mga organisasyon ng mga professional. Ang asosasyon ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pagpapabuti ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman, pagpapabuti ng mga kasanayan, at pagbibigay ng suporta sa mga miyembro. Is characteristic of association. Dito is mayroong pagkakaisa ng mga miyembro, mayroong layunin at hangarin, may mga patakaran at regulasyon, activity and project, and may mga pinakukunan na mga donasyon or mga bayad sa miyembro. At mayroon din itong opisyal at mga leader. So, ano nga ba yung comparison ng community at association? So sa community is mayroong pagkakaisa ng mga tao sa isang lugar o grupo, while sa associations naman is mayroong isang particular na layunin or hangarin. And sa community is maaaring walang opisyal o na structure, while sa associations is mayroon silang mga opisyal at mayroon din silang patakaran. And sa community is binubuo ito ng mga tao o grupo, habang sa association is binubuo ng mga miyembro na nagbabayad o nagkakaisa sa isang layunin. And sa community is nagbibigay ng mga activity pang community tulad ng pagdidiriwang, mga project sa community, activity pang edukasyon. Habang sa association naman is ito is nagbibigay sila ng activity particular sa kanilang mga layunin tulad ng seminar, meeting. And sa community is nakakaroon sila ng pinakukunan mula sa donasyon or mga contribution. While sa association naman is nagkakaroon sila ng pinakukunan through sa mga bayad ng member nila or sa mga donations or may sponsors. Next is proceed tayo sa institution. So ano nga pa yung institution? Is ito yung mga organizations o sistema na nagbibigay ng structure at kaayusan sa isang lipunan. Ang karakteristik ng institution is mayroong structure, mga patakaran, layunin, may mga activity, and mayroong mga empleyado.
Next is meron tayong types of institution. So base sa value system of community is meron tayong basic institution. Is ito na yung family and religious institution. Ang pamilya is ito yung pinakamaliit at pinakamahalagang institusyon sa lipunan. And yung pang relihiyon naman is, for example, is yung mga simbahan, mga mosque, and subsidiary institution is na pabilang dito yung mga clubs or recreational institution. And based naman sa community approval sa sanction is meron tayong school. Ito yung mga paaralan, university, or iba pang institutions ng edukasyon. And meron tayong unsanctioned or extortionist. Ito ay yung pang-gobyerno. Ito yung mga ayansya ng gobyerno, mga tanggapan. Example dito is government institution. Meron tayong customs office, tax authorities, law enforcement agencies. At sa financial institution naman, meron tayong banks, insurance company, mga credit unions. Next is based on recognition. So sa general is meron tayong religion and human rights. Mga halimbawa nito is Catholic Church or Iglesia ni Cristo. And next is restricted. Institution restricted to a particular community. For example is yung mga samahan sa barangay, mga kooperatiba. And the last is based on functions. So meron tayong operative na pabilang dito yung agriculture, trade institution. Sa regulative naman is dito yung mga police and mga prosecutors. Ano nga ba yung functions ng institution? So, merong iba't iba ang tungkulin at functions sa lipunan yung institution. Tulad lamang ng pagpapanatili ng kaayusan, pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng serbisyo, pagpapalaganap ng kaalaman, at pagpapaputi ng ekonomiya, at pagpapalaganap ng kultura, and mapapabuti yung ating kalusugan, and mapapabuti yung ating kapakanan. Next is, what is difference between institution and association? So sa institutions is nagbibigay sila ng service pang publiko like education, pang kalusugan, pang katarungan, while sa associations naman is nagbibigay sila ng service sa mga miyembro lamang. And sa institution is mas komplikado yung structure nila, like yung mga official nila, habang sa associations naman is simple lang yung structure nila. And sa institution is meron silang komplikadong struktura, kasama doon yung mga opisyal, mga kagawaran. And while sa associations naman is simple lang yung structure nila. And sa institution is pinupuo ng mga empleyado, mga opisyal, while sa associations is pinupuo ng mga volunteer member lamang. Dito sa institution is nagbibigay sila ng service pang publiko. While sa associations naman is nagbibigay sila ng service sa mga member nito tulad ng meeting, seminar. And dito naman sa institution is may pinapupunan sila na mula sa gobyerno, mga donasyon or mga bayad sa serbisyo. While sa associations naman is pinapupunan nila is mula lamang sa miyembro, mga donasyon or sponsor. And yung patakaran naman sa institution is meron silang patakaran at regulasyon na ginagawa ng mga gobyerno. While sa associations naman is yung patakaran at regulations nila is ginagawa lamang ng kanilang miyembro. Ang halimbawa nito is sa institution is mga paaralan, ospital, hukuman, or mga tanggapan ng gobyerno. While sa associations naman is yung samahan sa negosyo, samahan sa professional. Yan naman po. Thank you for watching.